Part isa inapi ng pamilya sa libing ng asawa, di alam na siya ang may-ari ng lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang buong sementeryo. Ang hangin ay malamig at ang langit ay kulay abo, parang nakikidalamhati rin sa pagkawala ng isang tao. Sa gitna ng mga taong nakaitim, nakatayo ang isang babaeng payat, simple ang suot, at halatang pagod ang mukha. Siya si Lina Ramirez, ang asawa ng namayapang si Daniel Villanueva. Mahigpit niyang hawak ang maliit na bag na tila iyon na lamang ang natitirang lakas niya sa mundo. Ang mga mata niya ay namumula sa kaiiyak, ngunit wala ni isang taong lumalapit upang aliwin siya, lalo na ang pamilya ng kanyang asawa. Sa halip na yakapin, siya ay tinignan ng malamig. Sa halip na damayan, siya ay hinusgahan. Bakit ba nandito pa yan? Bulong ng isang babae, ang kapatid ni Daniel na si Marisa Villanueva, habang nakapamiwang at maihalong galit ang mukha. Wala na siyang karapatan dito. Hindi naman talaga siya kabilang sa pamilya natin, sagot naman ng kanilang ina na si Doña Corazon, mayamang-mayaman ang anyo kahit nasa libing. Narinig ni Lina ang mga salitang iyon. Mas masakit pa iyon kaysa sa lamig ng hangin o bigat ng ulan na nagsisimulang pumatak. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang trato sa kanya. 10 taon siyang naging asawa ni Daniel. 10 taon siyang nagpakumbaba, nagtiis, at minahal ang isang pamilyang kailanman ay hindi siya tinanggap. Ang simula ng pagdurusa. Naalala ni Lina ang unang beses niyang makilala ang pamilya ni Daniel. Isa lamang siyang simpleng babae mula sa probinsya. Lumaki siyang walang yaman, ngunit puno ng pangarap at dignidad. Nakilala niya si Daniel noong pareho silang nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya. Noon, si Daniel ay mukhang ordinaryong empleyado lamang, walang may alam na may tinatago pala itong napakalaking sikreto. Nagkatuluyan sila sa kabila ng pagtutol ng pamilya ni Daniel. Hindi siya bagay sa'yo, sabi noon ni Doña Corazon. Mahihila ka lang niya pababa, dagdag ni Marisa. Ngunit pinili ni Daniel si Lina. Ikinasal sila ng simple, walang ingranding handaan. Doon pa lamang nagsimula ang pang-aapi. Sa tuwing may reunion ang pamilya Villanueva, si Lina ang laging inuutusan. Siya ang tagapagsilbi, tagalinis, at minsan ay parang katulong na walang karapatan magsalita. Hindi ka pa marunong magluto ng maayos, sigaw ni Marisa minsan. Kung hindi dahil kay Daniel, wala ka dito, malamig na sabi ni Doña Corazon. At sa lahat ng iyon, nanahimik lamang si Lina. Para kay Daniel. Ang lihim ni Daniel. Ang hindi alam ng pamilya Villanueva, si Daniel ay hindi lamang simpleng empleyado. Siya ang tunay na may-ari ng Villanueva Group of Companies, isang imperyo ng negosyo na nasa pangalan lamang ng kanyang ina at kapatid. Pinili ni Daniel na itago ang katotohanan iyon upang subukin ang mga tao sa paligid niya. At isang tao lamang ang nakakaalam ng lahat, si Lina. Hindi ko kailangan ng papuri ng mundo, sabi ni Daniel minsan sa kanya. Ang mahalaga, alam mong mahal kita, at ikaw ang tunay na yaman ko. At naniwala si Lina. Hindi niya kailanman ipinagmalaki ang kayamanan ng kanyang asawa. Hindi niya ginamit ang pera para ipakita ang kapangyarihan. Ang bigla ang kamatayan. Isang gabi, pauwi si Daniel mula sa isang business trip. Umuulan ng malakas. Isang aksidente ang naganap, isang trahedyang nagpabago sa buhay ni Lina magpakailanman. Nang dumating ang balita, parang gumuho ang mundo niya. Sa ospital, niyakap niya ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa. Hindi mo ako pwedeng iwan, bulong niya habang umiiyak. Hindi ko kaya mag-isa. Ngunit wala nang sagot si Daniel. Ang libing, simula ng mas malaking sakit. At ngayon, narito siya sa libing, hindi bilang asawa, kundi parang isang estrangherang hindi ka nais-nais. Habang isinasara ang kabaong, lumapit si Doña Corazon kay Lina. Pagkatapos nito, umalis ka na, malamig niyang sabi. Hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Parang sinaksak ang puso ni Lina. Nanay, asawa po ako ni Daniel, nanginginig niyang sagot. At wala ka ng karapatan dito, sagot ni Marisa. Niwala kang ang ambag sa lahat ng ari-arian niya. Napayuko si Lina. Kung alam lang nila ang totoo. Ngunit pinili niyang manahimik. Ang hindi alam ng lahat. Habang umiiyak si Lina sa isang sulok ng sementeryo, may isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang palihim na nagmamasid mula sa malayo. Siya si Atty.
Miguel Santos, ang personal na abogado ni Daniel. Tahimik niyang binuksan ang folder na hawak niya. Sa loob nito ay ang huling habilin at testamento ni Daniel Villanueva. At sa dokumentong iyon, malinaw na nakasaad. Lahat ng ari-arian, kumpanya, at kayamanan na aking pagmamay-ari ay mapupunta sa aking asawa na si Lina Ramirez Villanueva. Napatingin si Achoy Santos kay Lina, ang babaeng inaapi, minamaliit at pinalalayas. Hindi pa nila alam, bulong niya sa sarili. Pero malapit na. Isang tahimik na pangako. Habang tuluyang umaalis ang mga tao sa libing, naiwan si Lina mag-isa sa harap ng puntod ni Daniel. Pangako, mahina niyang sabi. Hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng pinaghirapan mo. Tumayo siya, pinunasan ang luha, at huminga ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, pero isang bagay ang sigurado. Hindi dito nagtatapos ang kwento niya. Dito pa lang ito nagsisimula. LSE Part 1. Part 2. Inapi ng pamilya sa libing ng asawa, di alam na siya ang may-ari ng lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Pagkatapos ng libing, tuluyang nagdilim ang mundo ni Lina Ramirez Villanueva. Hindi lamang dahil sa pagkawala ng kanyang asawa, kundi dahil sa kalupitan ng mga taong inaakala niyang pamilya rin niya. Habang unti-unting nagsisiuwian ang mga bisita, naiwan si Lina sa tabi ng puntod ni Daniel. Ang ulan ay patak-patak na bumabagsak, tila nakikiiyak sa kanyang puso. Wala ni isang Villanueva ang lumingon sa kanya. Walang paalam. Walang yakap. Walang pakikiramay. Ang pagpapalayas. Hindi pa man natutuyo ang luha ni Lina, nilapitan na siya ng 2 security guard na inuupahan ng pamilya Villanueva. Sa likod nila ay si Marisa, nakataas ang baba at may ngiting mapanlait. Sumama ka na, malamig na sabi ng isa sa mga gwardya. May utos ang pamilya. Nagulat si Lina. Utos? Anong utos? Mahina niyang tanong. Lumapit si Marisa, at sa harap ng maraming tao ay bumulong siya, ngunit sapat ang lakas para marinig ng iba. Umalis ka na sa bahay namin. Wala ka ng lugar doon. Parang tinamaan ng kidlat si Lina. Bahay natin, nanginginig niyang tanong. Asawa ako ni Daniel. Napatawa si Marisa, isang mapait at mapanuyang tawa. Asawa ka lang sa papel. Ngayon napatay na siya, wala ka ng silbi. Ang bahay na hindi na kanya. Kinagabihan, dinala si Lina sa mansyon ng mga Villanueva, hindi upang pumasok, kundi upang kunin ang ilang gamit niya. 3 maleta lang, utos ni Doña Corazon habang nakaupo sa sofa, may hawak na tsaan na parang walang nangyaring trahedya. Huwag kang kukuha ng kahit ano pang hindi sayo. Tahimik na umakyat si Lina sa silid nila ni Daniel. Bawat sulok ng kwarto ay punong-puno ng alaala. Ang larawan nila sa kasal. Ang mga sulat ni Daniel. Ang mga gabing magkatabi silang nangangarap. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaglaban ang karapatan niya. Pero wala siyang lakas. Pagbaba niya, may dalang 3 lumang maleta, sinalubong siya ni Marisa. Siguraduhin mong wala kang kinuhang alahas, malamig nitong sabi. Hindi ka naman mayaman para magkaroon ng mga ganoon. Napayuko si Lina. Hindi niya sinabi na ang mga alahas na suot ni Marisa, ang mga mamahaling hikaw at kwintas, ay binili ni Daniel gamit ang sarili nitong pera. Isang gabi ng pag-iisa. Pinalabas si Lina sa mansyon na parang isang magnanakaw. Umuulan. Madilim. Walang taxi. Wala siyang matakbuhan. Umupo siya sa isang waiting shed, yakap ang kanyang maleta, habang nanginginig sa lamig at lungkot. Ganito ba talaga, bulong niya sa sarili? Ganito ba kadaling itapon ang isang asawa? Sa gitna ng kanyang pagluha, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Hello, mahina niyang sagot. Enrique Villanueva, seryosong tinig ang sumagot. Ako po si Achoy. Miguel Santos. Napatigil ang paghinga ni Lina. Ang abogadong may alam. Aano po ng kailangan ninyo? Tanong niya, maihalong ka ba? Una sa lahat, nakikiramay ako sa pagkawala ng inyong asawa, sabi ng abogado. Pangalawa, kailangan po nating magkita. Bakit po? Tanong ni Lina. Tungkol po ito sa huling habilin ni Daniel. Napatayo si Lina. Huling habilin?
Tahimik sandali si Atty. Santos bago muling nagsalita. May mga bagay pong hindi alam ng pamilya Villanueva. At kayo lamang po ang may karapatang malaman ang lahat. Ang lihim na pagpupulong. Kinabukasan, nagkita sila sa isang tahimik na cafe. Simple ang suot ni Lina, tila hindi pa rin makaahon sa nangyari. Samantalang si Atty. Santos ay may dalang makapal na folder. Alam niyo po ba, panimula ng abogado, kung sino talaga ang may-ari ng Villanueva Group? Napailing si Lina. Akala ko po ang pamilya niya. Ngumiti si Atty. Santos, isang ngiting may halong awa at paghanga. Sa papel. Pero sa katotohanan si Daniel po. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Alam ko po iyon, mahina niyang sagot. Ako lang po ang nakakaalam. Tumango ang abogado. At alam din po ninyo na kayo ang itinuring niyang tunay na pamilya. Binuksan ni Atty. Santos ang folder at inilabas ang dokumento. Ito po ang huling habilin at testamento ni A. Daniel Villanueva. Ang katotohanang nakatago. Habang binabasa ni Lina ang dokumento, nanginginig ang kanyang mga kamay. Lahat. Lahat ng kumpanya. Lahat ng ari-arian. Lahat ng bank accounts. Lahat ay nakapangalan sa kanya. Hindi ko po maintindihan, umiiyak niyang sabi. Bakit hindi niya sinabi sa kanila? Napabuntong hininga ang abogado. Gusto po niyang malaman kung sino ang nagmamahal sa kanya, hindi dahil sa pera. At sa huli kayo lang ang pumasa. Ang tahimik na pagtitiis. Ngunit sa kabila ng katotohanan, hindi agad kumilos si Lina. Hindi pa po ngayon, sabi niya kay Atty. Santos. Hindi pa po ako handa. Sa halip, tiniis niya muna ang hirap. Umupa siya ng maliit na apartment. Namuhay ng simple. Tahimik. Samantala, ang pamilya Villanueva ay nagsimulang magdiwang. Sa wakas, wala na ang pabigat, sabi ni Marisa habang nagbubukas ng champagne. Ngayon, atin na ang lahat. Hindi nila alam na ang bawat pisong ginagastos nila ay hindi na kanila. Ang unang senyales ng kapangyarihan. Isang araw, nakatanggap si Marisa ng tawag mula sa bangko. Ma'am, sabi ng kausap. Na-freeze po ang ilang accounts ng Villanueva Group. Namutla si Marisa. Ano? Imposible yan. Samantala, sa maliit na apartment ni Lina, nakaupo siya sa harap ng laptop. Kasama si Atty. Santos. Simula pa lang po ito, sabi ng abogado. Isang pirma niyo lang at babaliktad ang mundo nila. Napatingin si Lina sa screen. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Daniel, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hindi galit. Hindi paghihiganti. Kundi lakas. Isang pangakong paparating. Tama na po ang pananahimik, mahina ngunit matatag niyang sabi. Hindi ko gagamitin ang kapangyarihan para manakit. Pero hindi ko na rin hahayaang apakan nila ako. Tumango si Atty. Santos. At kapag dumating ang araw na iyon, sabi niya. Magugulat po silang lahat kung sino talaga kayo. Sa labas, sumisikat ang araw. Isang bagong umaga. Isang bagong simula. At sa malayo, ang pamilyang Villanueva ay masayang nagtatawanan. Hindi alam na unti-unti nang gumuho ang mundong inaakala nilang kanila. Jessie, Part 2. Part 3. Inapi ng pamilya sa libing ng asawa, di alam na siya ang may-ari ng lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Habang tahimik na namumuhay si Lina Ramirez Villanueva sa kanyang maliit na apartment, unti-unti namang nagbabago ang ihip ng hangin sa loob ng Villanueva Group of Companies. Ang dating maayos at kontroladong negosyo ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang pagyanig, isang pagyanig na hindi maipaliwanag ng pamilya Villanueva. Ang unang pagguho. Sa loob ng executive office, galit na binagsak ni Marisa Villanueva ang telepono sa mesa. Isa na namang kontrata ang umatras, sigaw niya. Ano ba ang nangyayari sa kumpanyang ito? Tahimik lamang ang mga empleyado. Walang gustong magsalita. Walang gustong sisihin. Samantala, si Doña Corazon ay nakaupo sa kanyang mamahaling upuan, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ito normal, mahina niyang sabi. Sa loob ng ilang linggo, sunod-sunod ang problema.
Hindi nila alam na sa likod ng lahat ng ito ay ang isang tahimik na pirma, ang pirma ni Lina, na unti-unting inaayos ang lahat ayon sa tunay na pagmamay-ari. Ang katahimikan ni Lina. Sa kabilang dako ng lungsod, maagang gumigising si Lina araw-araw. Hindi para maghiganti kundi para maghanda. Kasama si Atty. Miguel Santos, tahimik niyang pinag-aaralan ang mga dokumento, financial reports, at legal papers ng kumpanya. Hindi ko gustong gulatin sila agad, sabi ni Lina habang tinititigan ang mga papeles. Gusto kong maramdaman nila ang kawalan tulad ng naramdaman ko. Tumango ang abogado. May karapatan po kayo sa lahat ng ito, sagot niya. At nasa inyo po kung kailan ninyo gustong ihayag ang katotohanan. Ang pagbabalik sa anino. Isang umaga, isang balita ang kumalat sa loob ng Villanueva Group. May bagong konsultant na darating, bulong ng mga empleyado. Galing daw sa ibang bansa. Walang nakakaalam na ang key consultant na iyon ay walang iba kundi si Lina, sa ilalim ng ibang apelyido, ibang pagkakakilanlan, ngunit iisang layunin. Suot ang simpleng blazer at maihawak na tablet, pumasok siya sa gusali kung saan minsan siyang tinignan bilang wala. Walang pumansin. Walang nakakilala. At doon niya napagtanto. Hindi siya kilala ng mga taong umaasa sa kayamanang siya pala ang may-ari. Ang unang harapang pagkikita. Habang naglalakad si Lina sa hallway, biglang may tumawag sa kanya. Miss? Lumingon siya. Si Marisa. Bagong mukha ka, malamig nitong sabi. Anong pakay mo dito? Mumiti si Lina, isang magalang ngunit mailalim ng ngiti. Ako po ang bagong financial consultant, sagot niya. Inatasan akong suriin ang kalagayan ng kumpanya. Bahagyang nagtaas ng kilay si Marisa. Kailangan namin ng solusyon, hindi dagdag problema, matigas nitong sabi. Hindi umimik si Lina. Sa loob-loob niya, ako ang solusyon, pero hindi mo pa alam. Ang lalong pagkalubog. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumala ang sitwasyon ng kumpanya. Nadelay ang sahod ng ilang empleyado. May mga investor na umatras. May audit na biglang ipinatawag ng bangko. Nagkagulo ang board meeting. Ano bang ginagawa ng konsultant na iyan, sigaw ni Marisa. Wala naman siyang naitutulong. Tahimik na nakaupo si Lina sa dulo ng mesa, hawak ang tablet. Actually, mahinahon niyang sabi. Ang mga problemang ito ay matagal nang nariyan. Ngayon lang sila lumalabas. Napatingin sa kanya ang lahat. At base sa aking pagsusuri, dagdag niya. Maraming maling desisyon ang ginawa ng kasalukuyang pamunuan. Nanigas ang mukha ni Doña Corazon. Ibig mong sabihin kami ang may kasalanan, malamig nitong tanong. Hindi sumagot si Lina. Hindi niya kailangan. Mga alaala ng pang-aapi. Habang pinapanood niya ang kaguluhan sa mesa, bumalik sa isip ni Lina ang mga araw na siya ay minamaliit. Ang mga utos. Ang mga insulto. Ang pagtaboy sa kanya sa gitna ng ulan. At ngayon, iisa lamang ang kaibahan, siya na ang may kapangyarihan. Ang lihim na utos. Kinagabihan, muling nagkita si Lina at Atty. Santos. Handa na po ba kayo? Tanong ng abogado. May mga dokumento na po akong inihanda. Huminga ng malalim si Lina. Isa pa, sagot niya. Isang hakbang pa bago ko tuluyang ihayag ang katotohanan. Ang pagbabago ng tono. Kinabukasan, biglang nagbago ang pakikitungo ni Marisa kay Lina. Miss consultant, pilit nitong ngiti. Baka may maipapayo ka kung paano natin maaayos ang sitwasyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lina ang pagiging kailangan, hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong may halaga. May paraan, sagot niya. Pero kailangan ng malaking pagbabago. Ano yon? Tanong ni Doña Corazon. Tumingin si Lina sa kanilang dalawa. Atin munang alamin kung sino talaga ang may karapatan sa kumpanyang ito. Nagkatinginan ang mag-ina. Ang unang hinala. Pagkatapos ng meeting, nilapitan ni Doña Corazon ang isang senior staff. Kilalanin mo ang babaeng iyon, utos niya. May kakaiba sa kanya. Samantala, naglalakad palabas ng gusali si Lina, may bahagyang ngiti sa labi. Nagsisimula na silang maghinala. At kapag nagsimula ang hinala, malapit na ang katotohanan. Isang hakbang palapit sa katotohanan.
Sa loob ng kanyang apartment, binuksan ni Lina ang isang kahon, ang kahon na iniwan ni Daniel. Sa loob nito ay isang sulat. Kapag dumating ang araw na kailangan mong ipaglaban ang sarili mo, huwag kang matakot. Nasa iyo ang lahat ng lakas na kailangan mo. Tumulo ang luha ni Lina, ngunit kasabay nito ay isang ngiti. Hindi na ako natatakot, bulong niya. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod. Sa loob ng Villanueva Group, patuloy ang kaguluhan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang babaeng minsang inapi ay unti-unti nang bumabalik. Hindi bilang biktima, kundi bilang tunay na may-ari. Part 3. Part 4. Inapi ng pamilya sa libing ng asawa, di alam na siya ang may-ari ng lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Dumating ang araw na matagal ang hinihintay, ang araw na tuluyang magbabago ang kapalaran ng pamilya Villanueva. Sa loob ng Villanueva Group Headquarters, ramdam ang tensyon. Tahimik ang hallway, ngunit sa loob ng boardroom, parang may bagyong papasabog. Ang emergency meeting. Bakit kailangan ng emergency board meeting? Galit na tanong ni Marisa Villanueva habang nakaupo sa gitna ng mahabang mesa. May natanggap kaming notice mula sa korte, sagot ng corporate secretary. Tungkol po ito sa pagmamay-ari ng kumpanya. Nanigas ang mukha ni Doña Corazon. Anong ibig mong sabihin? Malamig niyang tanong. Bago pa makasagot ang sekretarya, bumukas ang pinto. Pumasok si Atty. Miguel Santos, suot ang itim na suit, dala ang makapal na folder. Kasunod niya ang isang babaeng pamilyar ang tindig, ngunit hindi nila agad nakilala. Simple ang suot, tuwid ang likod, at may matang puno ng tapang. Si Lina. Ang pagkakakilanlan. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Marisa, tumayo mula sa upuan. Wala kang karapatang pumasok sa gusaling ito. Huminto si Lina sa gitna ng silid. Dahan-dahan siyang tumingin sa lahat, sa mga taong minsang umapi, ng hamak, at nagpalaya sa kanya. Meron, mahinahon ngunit matatag niyang sagot. At ngayon niyo lang malalaman kung bakit. Tumayo si Atty. Santos at inilapag ang folder sa mesa. Mga ginang at ginoo, panimula niya. Narito ako bilang legal counsel ang nag-iisang may-ari ng Villanueva Group of Companies. Nagkagulo ang lahat. Ano nang sinasabi mo? Sigaw ni Marisa. Amin ang kumpanyang ito. Dahan-dahang huminga si Lina, saka nagsalita. Hindi kene. Ang katotohanan. Binuksan ni Atty. Santos ang folder at inilabas ang mga dokumento. Sa bisa ng huling habilin at testamento ni Daniel Villanueva, paliwanag niya. Ang lahat ng shares, ari-arian, at kapangyarihan ng kumpanya ay legal na nailipat sa kanyang asawa. Kay Lina Ramirez Villanueva. Parang binagsakan ng langit ang buong silid. Hindi totoo yan, nanginginig na sigaw ni Doña Corazon. Anak ko si Daniel. Ako ang may karapatan. Tahimik na lumapit si Lina. Nanay, wika niya. Anak niyo nga po si Daniel. Pero ako ang pinili niyang iwanan ng lahat. Ang pagbabalik ng alaala. Naalala niyo po ba, patuloy ni Lina? Ang araw ng libing niya? Napatingin ang lahat sa kanya. Naalala niyo po ba kung paano niyo ako pinalayas? Kung paano niyo ako tinignan na parang wala akong halaga? Tahimik ang silid. Alam niyo po ba, dagdag niya, na habang tinataboy niyo ako sa ulan, ako na pala ang may hawak ng lahat ng iniingatan niyo. Ang pagguho ng kapangyarihan. Umupo si Marisa nang hihina. Hindi imposible, paulit-ulit niyang sabi. Sa pangalan namin nakarehistro ang kumpanya. Tumango si Atty. Santos. Opo. Sa pangalan ninyo, pero hindi sa pagmamay-ari, paliwanag niya. Front lamang po kayo ng tunay na may-ari. Lumingon si Lina kay Marisa. Lahat ng luho mo, mahinahon niyang sabi. Lahat ng alahas, biyahe at kapangyarihan. Pera ng asawa ko ang bumuhay sa lahat ng iyon. Ang korte. Makalipas ang ilang araw, pumutok ang balita. Villanueva Group Ownership Dispute Reaches Court. Sa loob ng courtroom, magkaharap si Lina at ang pamilya Villanueva. Hindi na ang tahimik at api ang babae. Isa na siyang matatag na may-ari na handang ipaglaban ang karapatan niya. Sa lahat ng ebidensya, sabi ng hukom.
Walang duda na si Lina Ramirez Villanueva ang legal at tanging may-ari ng Villanueva Group of Companies. Isang martilyo ang tumunog. Bang! Tapos na. Ang kahihiyan ng pamilya. Paglabas ng korte, sinalubong ng mga reporter ang pamilya Villanueva. Enrique Villanueva, ano ang masasabi ninyo sa pagkatalo nyo? Miss Marisa, totoo bang hindi pala kayo ang may-ari ng kumpanya? Walang masabi ang mag-ina. Yumuko sila, tinatakpan ang mukha. Samantala, si Lina ay tahimik na lumakad palabas, kasama si Atty. Santos. Hindi niyo sila kinasuhan, sabi ng abogado. Bakit po? Huminto si Lina. Hindi ko kailangang wasakin sila, sagot niya. Nasira na sila ng sarili nilang pagmamataas. Ang pag-upo sa trono. Ilang araw matapos ang desisyon ng korte, opisyal na ipinakilala si Lina bilang CEO at chairman ng Villanueva Group. Nakatayo siya sa harap ng daan-daang empleyado. Hindi ako narito para maghiganti, pahayag niya. Narito ako para itama ang mga maling nagawa. Nagpalakpakan ang mga empleyado, mga taong minsang walang boses, tulad niya noon. Isang tahimik na tagumpay. Kinagabihan, bumisita si Lina sa puntod ni Daniel. Nagawa ko, mahina niyang sabi. Hindi para sa akin kundi para sa atin. Isang banayad na hangin ang dumaan, tila sagot sa kanyang mga salita. Ang simula ng wakas. Sa malayo, magkasamang nakaupo sa isang maliit na apartment sina Doña Corazon at Marisa, wala na ang mansyon, wala na ang luho. Kasalanan mo ito, iyak ni Marisa. Kung hindi mo siya inapi. Tahimik si Doña Corazon, puno ng pagsisisi. Samantala, si Lina ay nakatanaw sa lungsod mula sa kanyang opisina. Ang babaeng minsang inapi, minamaliit at pinalayas. Ay ngayon ang babaeng may hawak ng lahat. Ngunit may isang huling kabanata pa. Isang wakas na magpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi sa paghihiganti, kundi sa dignidad. Part 4. Part 5, Final, inapi ng pamilya sa libing ng asawa, di alam na siya ang may-ari ng lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Matapos ang maraming linggo ng pagbabago at pakikipaglaban, tahimik na nakaupo si Lina Ramirez Villanueva sa kanyang opisina, pinagmamasdan ang lungsod sa dilim ng gabi. Ang ilaw mula sa mga gusali ay kumikislap, parang nagbabantay sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay sa negosyo, may mabigat na alaala pa rin, ang pagkawala ng kanyang asawa, ang mga taong umapi sa kanya, at ang lahat ng sakit na tiniis niya. Ang pagbisita sa puntod ni Daniel. Kinagabihan, nagpunta siya sa sementeryo. Ang ulan ay tumigil at ang buwan ay tahimik na sumilip sa ibabaw ng puntod ni Daniel. Humarap siya sa puntod at dahan-dahang inilagay ang kamay sa marmol. Daniel, mahina niyang bulong. Nagawa ko na lahat. Pero hindi ko kailanman ginamit ang kapangyarihan para saktan sila. Nasa kanila ang kanilang leksyon at sa atin ang katotohanan. Tahimik siyang nakatingin sa puntod, hawak ang sulat na iniwan niya sa kanya ang huling salita ni Daniel. Ang totoong kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa tibay ng puso at dangal. Tumulo ang luha ni Lina, hindi dahil sa lungkot, kundi sa pag-ibig at alaala ng isang taong nagmahal sa kanya ng tunay. Ang huling pagharap sa pamilya. Kinabukasan, sa Villanueva Mansion, hindi kilala ang dating mayabang na pamilya. Walang marangyang kasuotan, wala ng luho, ang dating kapangyarihan ay napalitan ng kahihiyan. Humarap si Lina sa kanilang lahat, Doña Corazon, Marisa, at ang ibang miyembro ng pamilya. Ang tono niya ay mahinahon ngunit puno ng dignidad. Nanay, anak at mga kasamahan, panimula niya. Alam ko na narinig niyo na ang lahat ng ebidensya. Hindi ko kailangan pang igiit pa ang katotohanan. Tahimik na nakinig ang bawat isa. Ang dating pananalita ng pang-aapi ay napalitan ng katahimikan. Hindi ko kayo gugunitain sa galit, dagdag ni Lina. Ngunit may isang bagay na dapat ninyong matutunan, ang respeto at pagmamahal ay hindi ibinibigay, pinapakita ito. Napabuntong hininga si Doña Corazon. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi. Kung noon lamang ay ginawa natin ang tama, hindi sana tayo napunta dito, mahinang sabi ng ina. Ngunit alam niya na huli na. Ang pagpapatawad, hindi paghihiganti. Lina ay umupo sa harap nila, mata sa mata. Hindi ko kayo hahabulin. Hindi ko kailangan ng paghihiganti.
Ang nangyari ay aral para sa lahat. Ang tunay na lakas ay nasa kapatawaran at dignidad, hindi sa kapangyarihan at pera. Napatingin si Marisa at hindi niya mapigilang maluha. Ang babaeng minsang nagapi, naglakad ng marahan sa likod ng hukom, at ngayon ay ang babaeng maihawak ng lahat ng kanilang kayamanan at karapatan ay hindi nagbitiw ng galit. Sa kanyang puso, alam ni Lina, ito ang tunay na tagumpay, pananatiling tapat, mapagpakumbaba at dignified. Ang bagong simula. Sa opisina ng Villanueva Group, si Lina ay formal na nagtatag ng T. Lina Ramirez Foundation, isang organisasyon na tutulong sa mga biktima ng pang-aapi, lalo na ang mga kababaihan. Sa kanyang unang talumpati bilang hindi ang pera ang sukatan ng tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay sa pagtulong sa iba, sa pagiging matatag sa gitna ng hirap, at sa pagpapanatili ng dangal. Ang mga empleyado, marami sa kanila ang dating natakot at naligalig sa dating pamunuan, ay nagpalakpakan. Ang dating takot at pang-aapi ay napalitan ng inspirasyon at pag-asa. Ang pagpapalaya ng puso. Sa kanyang apartment, si Lina ay tumitig sa lumang larawan nila ni Daniel. Ang alaala ay malambot na lamig sa kanyang puso. Hindi na siya biktima, ngayon, siya ay isang babae na may kapangyarihan, dignidad at malasakit. Salamat, Daniel, bulong niya. Sa lahat ng aral, sa lahat ng pagmamahal. Salamat sa pag-iwan mo sa akin ng lakas na ito. Huminga siya ng malalim, pinikit ang mata, at sa isang sandali ay pakiramdam niya ay nariyan siya, nakatayo sa tabi niya, ngumingiti. Ang huling aral para sa pamilya. Ang pamilya Villanueva ngayon ay nagbabago. Hindi agad, hindi perpekto, ngunit ang galit at kayabangan ay napalitan ng pag-iisip at kahiyan. Sa huli, si Lina ay nag-iwan ng mensahe. Sa lahat na nakakaranas ng pang-aapi, hindi kayo walang kapangyarihan. Ang iyong dignidad at katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang galit o yaman. Panatilihin ang tapang sa puso at darating ang araw na mananalo ang tama. Ang emosyonal at yabang na wakas. Sa huling eksena, nakatayo si Lina sa bubong ng kanyang opisina, tanaw ang lungsod sa gabi. Ang buwan ay maliwanag, ang hangin ay malamig ngunit banayad. Tahimik ngunit puno ng kapayapaan. Ang babaeng minsang inapi sa libing ng asawa, na pinalayas, minaliit, at hindi pinahalagahan, ay ngayon isang simbolo ng lakas, katotohanan, at dignidad. At sa puso niya, alam ni Lina. Hindi sa paghihiganti nakukuha ang tagumpay. Hindi sa kayamanan nakukuha ang respeto. Ngunit sa tapang, pagmamahal, at katotohanan, nananalo ka sa buhay. Isang malakas na hininga. Isang ngiti. Ang bagong yugto ng buhay ni Lina ay nagsimula. Part 5, Final.